Kumusta mga Lods at welcome sa aking channel. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Chapter 16 ng Mala Solo Leveling Zombie Edition. Habang nakikipagpuno si Shengje sa zombie, bigla namang sumabog ang ulo nito matapos barilin ng ating bida at agad itong napatanong kung bakit siya naroroon. Agad namang sumagot si Shengje habang balisa at akala niya'y hindi na niya muling makikita ang ating bida ng buhay. Napansin naman ng ating bida na may kagat si Shengje sa kanyang kamay, kaya't tinutukan niya ito ng baril. Nagmakaawa siya sa ating bida na huwag siyang barilin dahil may sasabihin siya at agad namang sinabi ng ating bida na magsalita na pero huwag itong lalapit. Dahil dito, napaiyak siya habang isiniwalat na ang kanyang mag-ina ay kinidnap niyang tao upang gamitin sila bilang panakot at pilitin siyang kunin ang mga supply ng ating bida. Sinabi rin niya na kahit hindi siya mayaman, hindi siya kailanman gumawa ng masamang bagay. Kaya't nagmamakaawa siyang tulungan ang kanyang mag-ina sapagkat sila ay inosente. Kapalit nito ay ang pagtulong niya noon sa paghakot ng kanyang mga supply. Napaisip naman ang ating bida na kahit ang ginawa nito noon ay para lamang kumita ng pera, ngunit malaki pa rin ang naitulong nito sa kanya. Kaya napalingon siya sa kanyang mga kasamahan at naisip na marami pang kapasidad ang kanilang kuta. At sa ngayon, hindi rin balanse ang bilang ng kanyang mga tao dahil mas marami ang lalaki kaysa babae. Bigla namang nagbigay ang system ng bagong task sa ating bida. Ang ipagkatiwala sa kanya ang asawa at anak ni Shengje. Samantala, ang isa pang task na linisin ang paligid ay nasa 70% na at malapit nang matapos. Dahil dito, agad sinabi ng ating bida kay Shengje na huwag na siyang mag-alala dahil aalagaan niya ang kanyang mag-ina. Napaiyak at napaluhod si Shengje habang taus-puso itong nagpapasalamat sa ating bida. Sinabi pa niya na kung sakaling mabigyan siya ng pangalawang buhay, ay magiging tapat siyang tagapaglingkod nito at sabay sabi sa ating bida na tapusin na siya dahil ayaw niyang maging zombie na maaaring makapahamak sa kanyang pamilya. Napaisip naman ang ating bida sa kanyang hiling at inutusan si Shanshan na kunin ang bisikleta sa storage room para sa kanya. At pagkatapos, sinabi ng ating bida kay Shengje na pumunta sa isang malayong lugar na isolated at umiwas sa mga tao. Napatanong si Shengje kung bakit niya ito pinapagawa, ngunit sinagot siya ng ating bida na hindi na niya kailangang malaman ang dahilan dahil kakaunti na lamang ang kanyang oras, kaya't pinayuhan siyang sundin na lang ang mga sinabi niya. Sumang-ayon naman si Shengje at nagmadali siyang umalis sa lugar gamit ang bisikleta habang unti-unting kumakalat ang impeksyon sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Umiiyak at paulit-ulit binibigkas ang salitang asawa at anak. Samantala, natapos na rin ng grupo ang paghahakot sa mga katawan ng zombie. Binuhusan ng langis at saka sinindihan ng mga ito. Natapos naman ng ating bida ang task na linisin ang paligid habang napabulong siya na sa kasalukuyang kakayahan ng kanyang mga kasama. Kaya na nilang tumapos ng isang zombie gamit ang melee weapon nang hindi nasasaktan. Ngunit kapag maramihan ng zombie, ay hindi pa nila ito kayang sabayan. Pagkatapos nito, inutusan ng ating bida ang kanyang mga kasamahan na sumunod sa kanya. Pagkapasok, tinawag ng ating bida si Sheng Bo at ibinigay sa kanya ang susi ng weapon armory dahil pupunta muna siya sa syudad mamayang gabi at inihabilin na nasa kamay niya ang safety ng kuta. Tinanggap ito ni Sheng Bo at napatanong siya kung ang ating bida lang ba mag-isa ang pupunta at agad na namang nagboluntaryong nagsabi sina Zhang Qi at fourth na sasama sila ngunit hindi ito pinayagan ng ating bida. Samantala, umalis na ang ating bida sakay ng kotse habang tinitingnan ang system store ngunit wala pa ring update. Naisip niya na mahirap ang misyon niya ngayon kaya pinindot niya ang manual refresh. Lumabas ang mga bagong supply box habang napabulong siya na dapat siyang mag-ingat sa pagmamanual refresh dahil nagkakahalaga ito ng 2 points. Agad niyang binili ang Black Tech supply box na nagkakahalaga ng 20 points at agad niya itong binuksan. May laman itong plus 5 physical strength enhancement potion na agad niyang ginamit na nagresulta sa pagtaas ng kanyang physical attribute sa 260%. Samantala, sa bahay ni Shengje, sinabihan ng kanyang asawa ang anak nito na huwag matakot dahil magiging maayos din ang lahat dahil ang tatay na nito ang bahala sa kanila. Bigla namang dumating si Nayang Tao at ang kasama nito
at biglang napasigaw ang asawa ni Shengze. Nang sunggaban siya ni Yang Tao at nagsabi na magsasaya sila, sabay pinunit ang damit nito. At dito natapos ang Chapter 16. Please like, comment, and subscribe kung gusto nyo pa ng Chapter 17.